Nakipagdialogo ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga mangingisda sa pinakadulong isla ng Batanes at tinalakay ang problema ng pagpasok ng mga mangingisdang taga-ibang bansa doon. Narito ang report ni Brian Lacanlale. Hindi lamang ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang inaangkin ngayon ng mga banyaga dahil maging ang karagatan sa dulong bahagi ng Pilipinas ay unti-unti na ring pinapasok ng illegal foreign fishing vessels. Ang Mabulis Island sa Batanes ang itinuturing na pinakadulong isla ng Pilipinas at kailangang gumugol ng hindi birong panahon upang ito ay marating. Ngunit ayon sa ilang mangingisda, noong mga nakaraang taon ay may mga dayuhang iligal na namamalakaya sa kanilang lugar at ito pa ang nanghahabol sa kanilang mga bangka. Natatakot din kami kung minsan na baka bigla na lang at i-occupy na nila yung mga isla natin sa norte tulad ng ginagawa nila sa West Philippine Sea. Tahimik at payak ang pamumuhay ng mga nakatira sa isla ng Itbay at Batanes at sa pagbisita ng ilang kinatawan ng Armed Forces of the Philippines, umaasa silang mabibigyan pansin ng pamahalaan ng kanilang sitwasyon, lalo na sa isyu ng seguridad. Sa isinagawang dialogo ng AFP at lokal na pamahalaan ng Itbayat, idinulog ng mga mangingisda ang kanilang hinaing at pangangailangang maproteksyonan. This is not an aggressive part of our, this is not aggressive, this is just asserting our sovereignty. Our mission of the armed forces is to protect the people and secure the sovereignty of the state. Pagkatapos ng dialogo ay iwinagayway ng AFP ang watawat ng Pilipinas sa unang pagkakataon sa bulubunduking bahagi ng Mabulis Island o kilala rin bilang Yamis Island sa Batanes. Nasa 20 nautical miles ang layo nito mula sa Itbayat at bagaman hindi pa maaaring tirhan sa ngayon ng isla ay maaari naman itong gawing temporary shelter kapag inabutan ng masamang lagay ng panahon sa karagatan. Ramdam namin ang panti na mga minister is makikita ng mga Taiwanese na naaabot pala ng gobyerno natin kahit na itong pinakadulong isla natin naaabot ng gobyerno natin para mabantayan. Tiniyak naman ng hukbong sandataan ng Pilipinas na magsasagawa sila ng patrol operation sa lugar sa mga darating na panahon. Nakahanda namang tumulong ang ilang civil society organization sa paglalagay ng grupong magbabantay sa isla sa pangunguna ng mga residente ng Itbayat. Makasaysayan ng araw na ito hindi lamang para sa mga mamamayan ng Itbayat kundi maging sa buong bansa dahil ang paglalagay ng bandila ng Pilipinas ang nangangahulugan na hanggang dito ang islang sakop ng ating bansa dito sa North Philippine Sea. Mula dito sa Mabulis Island, Brian Lacanlale, Iwan TV News Worldwide.